Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At kahilingan, luwalhatiin mo ang iyong dakilang pangalan. At bawat isa ay makaranas ng kapangyarihan ng iyong kaluwalhatian. At makita ito ng mga taong nagmamatiyag sa amin. Kaluwalhatian mo lamang. Sapagkat ang lahat ng bagay ay para sa iyo. Kahanga-hanga ka, Ama. Kahanga-hanga ka, Jesus. Kahanga-hanga ka, Banal na Spirit. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Laging may pag-asa tayo sa ating sama-samang pagsamba. Amen. Sabihin mo, by His stripes I am healed. I can do all things through Christ who gives me strength. My God supplied all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sa mga latay niya, ako'y gumaling. Lahat ng bagay ay magagawa ko sa lakas na dulot ni Kristo. Lahat ng aking pangangailangan ay tinutustusan ng Diyos sang-ayon sa walang ubos na yaman sa kaluwalhatian kay Hesu Kristo. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay higit pa sa mananagumpay. Ako ay nakatakda, nahahatol maging sa mga anghel. Ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya't ang labi ko ay laging magsasabi, si Jesus ay Panginoon. Kaya't maluwalhati ang Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Lahat ng may sakit dito sa harapan at ating hihilingin na bigyan kayo ng kakaibang kagalingan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ushers, halika kayo. Tayo hihiling sa Diyos. Praise God. Maliwanag ang Biblia na bago ipangaral ang salita ng Diyos, tagpuin o katagpuin ang pangangailangan ng mga tao. Kapag sa tao ka lumapit, malaking pera. Kapag sa tao ka lumapit, hindi sigurado ang kanilang gagawin.
Subalit sa Panginoong Hesukristo, nakasisiguro tayo at nakatitiyak. Kaya sambahin natin ang Panginoon. Ang kaluwalhatian niya ay ang makagawa ng himala. Ikaw at ang Panginoon, katulad ng babaeng dinudugo ng 12 taon, mahipo ko lamang ang laylayan ng baro ng Panginoon, ako ay gagaling. Katulad ng 4 na lalaking usong ang isang bedridden na lalaki, tinanggal nila ang bubungan kung saan ang Panginoon, kung saang bahay ang Panginoon ay naroon nagpapagaling. Ang Panginoon ay nagugulat sa malaking pagtitiwala sa Kanya. Kaya Panginoon, ngayong umaga, narito po at sila'y lahat ay lumapit sa iyo. At ito ay iyong ikinaliligaya. Sapagkat ang pagtayo nila sa dambana ay pagpapakita ng kanilang pananampalataya na totoo, ikaw ay dakilang manggagamot. At ito ang katotohanan, higit ang Panginoong Hesus kaysa anumang sakit o karamdaman. Higit ang Panginoon sa anumang bagay. At siya ang Hari at Panginoon. Kaya ipahid ninyo yung langis sa inyong noo. Tapos ilagay ninyo ang may langis sa inyong dibdib. Ama, ang salita mo ay maliwanag na ang bawat isang narito, maging ang mga nakatayo sa iyong dambana, we are all chosen blood boats and filled with the Spirit. Sabihin mo, I am chosen, I am blood boats, I am Spirit-filled. So ako'y hinirang, ako'y binayaran ng dugo, at ako ay puspos ng Espiritu. Kaya't itinataboy ko ang sakit at karamdaman na mawala sa aking katawan, mawala sa aking isipan, at ang manatili, kagalingan at kalusugan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, iniaalay ko ang aking katawan, malinis, malakas, malusog, dahil sa iyo. At para sa iyo, alay ko ang buo kong buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tinanggap mo ang iyong kagalingan. Amen. So palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory. At pwede nang bumalik sa upuan ng bawat isa. At lahat ng may kailangang pera, lahat tayo nangangailangan, pero yung talagang kailangan mo, halimbawa kailangan mo ng 100,000. So yung talagang may pangangailangan dahil mahalaga na magkaroon ka ng ganong kalaking halaga ng pera, tumayo ka at pumunta ka sa harapan at tayo dadalangin. So walang pangangailangan sa pera. Ayun, meron. Hurihin ng Panginoon. Kala ko wala eh. Praise God. Hallelujah.
Oo. Hindi pang 500 piso lang ha, hindi pang 1,000. Kailangan malaki yung talagang kailangan mo ha. Dahil maliwanag ang Biblia, He will supply your need. All of your need. At hanggang sa makarating tayong lahat, sa wala na tayong pangangailangan. So, I will pray for a revelation of Jesus as your personal shepherd. Because if you receive the revelation that He is your shepherd, tandaan mo ito, hindi ka na mangangailangan. The Lord is my shepherd and I shall not want. Sabihin mo nga, the Lord is my shepherd and I shall not want. The Lord is my shepherd and I shall not need. Ang Panginoon ang aking pastol at di ako magkukulang. So paniwalaan mo yung salitang yan. Sige, gumugol ka ng 1 minuto na iyong pinaniniwalaan. Father, I pray, give them a personal revelation that you are our shepherd. Maliwanag po ang iyong gawain, dalhin kami sa malulusog na pastulan. Kaya dinadalangin ko ang bawat nakatayo ngayon, nadalhin mo sila sa mga lugar na kung saan nandun ang inihanda mong biyaya at pagpapala. Igawad mo sa kanila ang kapangyarihan na maging mahuhusay na katiwala. So I pray that you will be an excellent steward of all the money that you ask for to be supplied. So starting now, I agree with you that you receive it. Take good stewardship of that. For His glory, for His honor. In Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa lumapit ang kapitan ng 50 sundalo na pinadala ni Jezebel upang dakpin o ni Ahab para dakpin si Elijah. Yan ang sabi ng kapitan, man of God. Yan ang sabi ni Elijah, if I am a man of God, then let fire come from heaven. And fire came from heaven and consumed the captain and the 50 soldiers. Dumating uli ang ikalawang pangkat. Ganon din, man of God. Pero yung ikatlong pangkat, the captain perceived that Elijah is a man of God. I believe that you are a man of God. Yan nais ko pong inyong isabuhay that you are a woman, you are a man of God.
Hello? Kailangan tumayo ka po roon, ang ibig sabihin, ikaw ay malakas sa Diyos. Amen? Kaya ito po ay panahon na kailangan ng paninindigan. Dahil paano mo pupurihin ang Diyos kung hindi mo mararanasan ang Diyos? Kailangan maranasan mo ang Diyos. Amen? By all means, have an experience of God. At pag naranasan mo ang Diyos, wala na pong makalilito sa iyo. Praise God. Hindi na isipan lang ang Diyos, kundi kapangyarihan at buhay na karanasan. Amen po ba? Kaya dadalangin ko ang bawat pamilyang narito at hihilingin ko sa Diyos na maging maligaya ang bawat pamilya. Pero bago mangyari ito, tingnan natin ang lalaki at babae na maligaya. Kapag naunawaan mo kung paano ang maging maligaya, ikaw po'y magiging matibay, matatag, malusog, at walang pag-aalinlangan. Basahin natin ng buo ang Psalms 112 verse 1 hanggang 6 o hanggang katapusan ng talata. Sabay-sabay nating basahin. Tumingin na lang kayo sa harapan. Malaki naman ano. So sabay-sabay. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man showeth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. He hath dispersed, he hath given to the poor. His righteousness endureth forever. His horn shall be exalted with honor. The wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. So, napakaganda po nito na yung ating pagtitiwala, ano po? Kapag ikaw ay tuloy-tuloy na nagtitiwala sa Diyos, binubuo mo ang isang lahi. Hello? At ang lubusang pagtitiwala sa Diyos, kailangang, tingnan natin sa verse 8. My heart is urong natin ng isa pa sa 7. So, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed. Sabihin mo, my heart is fixed. Trusting in the Lord. So, pag sinabi po yung fix po, nakapako, hindi ka mag-aalinlangan sa Diyos. At kapag ikaw ay hindi nag-aalinlangan sa Diyos, sa verse 8, your heart is established. His heart is established, he shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. Ibig sabihin, kahit ikay nilalait, kahit ikay kinukutya, kahit ikaw ay hinahatulan, kahit ikaw ay sinisiraan, see to it that your heart is fixed and that your heart is established. Amen? At ano ang mangyayari sa iyong kaaway? Makikita mong sila ay nagdurusa. Ayaw mo yun, pero yun ang sabi dito. At ano ang kanila ipagdurusa? Dahil sa ang iyong puso ay fixed and established,
ang kayamanan ay dadalhin sa iyo bilang iyong pagpapala. Kaya sila ay magdurusa. Dahil ikaw na nilalait niya, ikaw na sinisiraan nila. Ikaw pa ang pinagpala kaysa kanila. Amen? Kaya kung may tiisin ka, pagtiisan mo lang. Amen? Gawin mo yung verse 1. Ano ang sabi ng verse 1? Praise ye the Lord, period. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Bakit natin pupuri? Sapagkat maligaya, pinagpala, napakapalad. Yun po yung blessed. Maligaya, pinagpala, napakapalad ng isang lalaki, pati babae, na may takot sa Panginoon. Na maligaya at pambihira ang kanyang kaligayahan sa mga utos ng Diyos. Ikaw po may sabik magbasa ng Biblia? Laging tandaan mo po, yung iba gusto yumaman. Tayo gusto natin ay maging maalam sa Diyos dahil ang pagyaman, ang Diyos ang bahala. Amen po ba? Sa Psalms 49 verse 12, nevertheless, man being in honor abideth not, he is like the beast that perishes. Kahit na dakila ang isang tao, kahit napakayaman ng isang tao, kahit napakatagumpay ng isang tao, mamamatay din siya, katulad ng mga hayop. Verse 20. Man that is in honor and understandeth not is like the beast that perishes. Kayo ba'y naniniwala na mamamatay ka rin isang araw? Magpakaalab na tayo sa Diyos para yung mga mahal natin sa buhay ay maiwan na kinagigiliwan ng Diyos. At tayo ang maghahanda para sa isang susunod na lahi na kinagigiliwan ng Diyos. Tayo'y manalangin. O Diyos na dakila, sidlan mo ang bawat puso ng tamang nasa at hangarin na nagbubuhat sa iyo. At ilagay mo ang alab sa bawat isa na mapuspos kami ng husay sa pagpapasya. Give us insight. Give us knowledge to understand the fear of the Lord so that we shall know God. In Jesus Christ's name. Amen. So ang atin pong buong pagkabuhay ay para magkaroon tayo araw-araw ng takot sa Panginoon. Amen po ba? So kung titingnan po natin, yun pong word na finally, ito po ay katulad ng salitang conclusion. Pagtatapos ng isang nobela, pagtatapos ng isang buhay. Yun po yung conclusion. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin, bakit ba tayo nabubuhay? Alam mo, ang buhay po, kung hindi mo alam kung ano ang layunin nito, mababagot ka. Ang buhay po ay walang retirement age. Sa trabaho, yes, pero huwag kang magre-retire sa buhay. Huwag kang titigil sa buhay. Sa pagtatapos ng bawat ginagawa natin, merong kasunod na gagawin. Huwag nahihinto ka sa gawain. Amen? Kaya yung iba, yung maabot 90 years old, 106 years old, yung singer ni Billy Graham. At hanggang ngayon, siya ay umaawit pa rin.
Ang Diyos ang tanging may karapatan kung ilang taon mabubuhay ang isang tao. At kung ang isang tao ay maligaya sa Diyos, hindi niya katatakutan ang mga taon na pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Yung iba kasi natatakot na sila'y tumanda ng 90 anyos at baka raw sila ay mahiga sa banig ng karamdaman. Hindi po dapat gano'n ang maging isipan kung ang isipan ng tao ay laging nagtitiwala sa Diyos. At nagpapahayag, ikaw na po ang bahala kung ano ang ibig mo. At ito ang laging masunod. Pwede kanyang gawing 120 years old. So, sinong masusunod? Ang Diyos. Pero para mangyari na wala tayong katatakutan, kailangang maging maalab tayo sa Diyos. Kailangan makita natin yung mga unang gawain. Ano ang unang gawain? Pero bago natin makita ang unang gawain, ipakikita ko muna sa inyo ang dapat na maging kabuuan ng iyong desisyon na pagpapasyahan ngayon at tatayuan. Sa Ecclesiastes 12:13, ito po'y napakahalaga. Sapagkat magiging tayong matibay at matatag. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Yun pong whole ay hindi 99%. Yun po ay 100%. Ang kabuuan ng katungkulan, ang kabuuan ng pananagutan ng bawat tao. Ano po ito? The conclusion of the whole matter. Pag sinabi pong whole matter, yung kabuuan ng isinulat ng mga ngaral mula Ecclesiastes 1 hanggang chapter 12. At kung titingnan natin, walang kabuluhan ang buhay, sabi niya. Kung wala ang pagkatakot sa Diyos sa buhay ng isang tao. Kung hindi papahalagahan ng isang tao ang mga utos ng Diyos, walang kwenta ang buhay ng ganong tao. So the conclusion of the whole matter, para maiwasan ang pagkabagot, para iiwas natin ang ating sarili sa takot. Ano ang katatakutan? Paano na kung ikay nagkasakit? Paano na kung ikay namatay agad? Paano na? Yun po'y katatakutan. At iiksi ang maligayang mga araw sa buhay ng mga may kinatatakutan. Kaya the fear that is positive is the fear of God. Ang positibong takot ay ang takot sa Diyos. Kaya nga kung ating unawain, ang sabi ng Diyos kay Moses, tell Aaron, this is what he will say to my people. The Lord bless and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Lagi sasabihin mo yun sa iyong sarili. Amen? Sabihin mo, pagpalain ako ng Panginoon. Ingatan ako ng Panginoon. At ibaling niya ang mukha niya sa akin magliwanag. Wow! At magi siyang mabiyaya sa akin. Gracious. The Lord lift up His countenance and give you peace. Pag iniangat ng Diyos ang kanyang mukha, that is the start of peace. Pag sinabing may kapayapaan, kinatagpo ka ng Diyos sa iyong mga kabagabagan.
Amen? So, kung ikaw ay may kapayapaan na, at kung ikaw naniniwala na sa gitna ng iyong mga suliranin, mabiyaya ang Diyos, isunod mo ang iyong asawa kung may asawa ka. Isunod mo ang iyong anak kung may anak ka. Isunod mo ang manugang mo kung may manugang ka. Isunod mo ang mga apo mo. Isa-isa, huwag kang tamad. So the Lord bless my wife, Alita. The Lord keep her. Amen? So on and on, down the line, makikita mo po na magkakaroon ka ng katiwasayan dito. So Christian life is an active life. Ang buhay Kristiyano po ay aktibo at agresibo. Active and aggressive. Kaya iyong unawaing mabuti sa katotohanan ito, fear God and keep His commandments. So neglect of this, ito ang ating buong katungkulan paano nga katatakutan ng Diyos? Sa Proverbs 2, verse 5, tingnan natin kung naroon yung nasa isipan ko. Ibalik natin sa 2:4. If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures. Ang tinutukoy po dito ay, tingnan natin sa verse 1 para maintindihan natin kung ano ang tinutukoy dito ni Solomon. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. So ano ang tinutukoy dito? My words and my commandments. Sa verse 2, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Verse 3, yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. So, alam mo, ang kaunlaran po, it is a matter of understanding a problem. Doon po ang pagunlad. Kapag ikaw po ay natutong lumutas ng suliranin, bakit po ba mahal ang bayad ng doktor? Dahil nalulutas nila ang sakit. Bakit po mahal ang bayad ng abogado? Dahil nalulutas nila ang pagkakamali ng tao. Kaya nga ating unawain that prosperity is tied up with wisdom, knowledge and understanding. Nakatali po ang kaunlaran sa karunungan. Kaya kailangan, ang sabi rito, if thou criest after knowledge, kung iyong idadalangin na magikang malalim ang kaalaman, huwag kang iiyak-iyak dahil ikay may problema, dahil yung problemang yan, lulutasin mo. Huwag mo sabihin, Diyos ko, alisin mo nga po itong problemang ito. Hindi aalisin niya ng Diyos dahil nariyan yan para ikaw ay maging maunlad. So ang iyong hingin ay kaalaman. Kung bakit nagsasasakit ang iyong tuhod at gulugod. Cry for knowledge. Hello. And then verse 4. If thou seekest her as silver, words, commandments, and searches for her as for hid treasures, verse 5, then shalt thou understand the fear of the Lord. So ano ang layunin ng mga suliranin? Para maunawaan mo ang takot sa Panginoon. At ano ang takot sa Panginoon? Ang takot sa Panginoon para ang Diyos ay malayang mapagpala ka, ang Diyos malayang mapagaling ka, ang Diyos ay malayang matustusan ka. Woo! Glory! And then you will know God. Nakukuha niyo po? Kaya ang lahat ng suliranin, ang lahat ng krisis ay gamit para matuto kang magkaroon ng takot sa Panginoon. At sa gayon, makikilala mo ang Diyos. So, nagkakaintindihan na po tayo. Purihin ang Panginoon.
Habang ako ay nagdadrive patungong Bulacan, ang lakas, fundraising. Ano sa Tagalog ang fundraising? Gumawa ng mga proyekto para magkaroon ng pera. So ano ang paraan? Magbebenta ka ng mga old clothes mo at yung mga bodega sale. So that is fundraising. O kaya mag-bake ka ng cake at ipagbibili mo sa mga kaibigan mo. That is fundraising. Subalit, biglang ang lakas nung salita. Not fundraising. Believers raising. Hello? Kapag ang taong lahat ay naniniwala sa Diyos, hindi magiging problema ang pera ng simbahan. Kung lahat ay naniniwala sa Diyos, hindi magiging problema ng tao ang sakit. So if you continue on believing God, because eternal life is believing the Father and the Son. Amen po ba? Hindi ka mapapagod sapagkat ikay sumasampalataya sa Diyos at ang lahat ng sumasampalataya sa Diyos, kinakalinga ng Diyos. At katulad ng mga awit, masasabi natin, Lord, you are my stay. Yung word na stay, ang ibig sabihin, Panginoon, ikaw ang nag-iingat sa akin. Panginoon, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Panginoon, ikaw ang nag-aampon sa akin. You are my stay. Ang ibig sabihin, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? O purihin ng Panginoon. Yung taong galit na galit sa akin, dinuro ako sa harapan ng mga kaibigan namin. At ang sabi nila, sila ang galit na galit. Bakit hindi mo sinalang, hindi mo nilabanan? Tama ka, siya'y mali. Sabi ko, tahimik lang kayo. Sila ang nanggagalaiti. Pero dahil hindi ako kumikibo, hanggang dumating ang isang araw, tanghalian, halos subuan niya ako. Hello? Bakit? Dahil ang pagtalo sa galit sa iyo, ibigin mo sila. Gawan mo sila ng mabuti. Idalangin mo sila. Ibigay mo ang mabuti sa kanila. At isang araw, kaibigan mo yung iyong kaaway. At napakagandang kaibigan ng dati mong kaaway. Hello? Iba ang pagtatalaga ng buhay niya sa iyo. Alaala ko ang war secretary ni Abraham Lincoln. Lahat ng panlalait ay ginawa niya kay Abraham Lincoln. Sabi niya, yan si Abraham Lincoln, yan ay mahinang abogado dahil yan ay taga-probinsya. Wala yang ipapanalong kaso. At nung mahalal na Pangulo, siya ang lumantad sa isang press release at ang sabi niya, napaka-sawing palad ng Amerika sapagkat tayo'y nagkaroon ng inihalal na Pangulo na walang kwenta. At nung pumili si Abraham Lincoln ng cabinet secretary, ang pinili niya si Stanton, yung kanyang adverse critic. At marami ang galit kay Abraham Lincoln. Bakit siya pinili mo? Nilalait ka niyan. He is lambasting you on newspaper. He is so mad against you. At ang sabi niya, I don't care. But he has the talent. He has the skill. He has the experience. He will be my war secretary. Ang bigat po nun. At nung mamatay si Abraham Lincoln, umiiyak siya. At siya ang nagbigay ng huling pananalita that he is the greatest and the true man. Kaya sino si Abraham Lincoln? Laging tandaan mo po, ang kadakila ay nasa kababaan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita,
maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Kahit mayamang-mayaman ka na, huwag mong ipagmalaki ang kayamanan mo dahil mamamatay ka rin. Ang ipagmalaki natin ay ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos. So, ang titulo ng mensahe bago ko makalimutan, Jesus Christ built church. Jesus Christ built church. Dagdagan mo ng Christ. Jesus Christ built church. Ang nagtayo po ng simbahan ay si Kristo. Amen? Kaya hindi ako mapapagod dahil wala akong itatayo, dahil nakatayo na ang simbahan. Naniniwala ba kayo? Kaya ang ikalawang conclusion remarks sa Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So kanino ka magpapakalakas sa iyong bossing? Hindi po sa Panginoon. Kanino ka magpapakalakas sa mga taong pinamumunuan mo? Hindi po sa Panginoon. Dahil ang tao ay mabait lang kapag mabuti ka sa kanila. Pero pag dinisiplina mo na sila, hindi mo na sila makikita. Hello? Pero kung malakas ka sa Panginoon, iwan ka man ng lahat, ang Panginoon hindi ka iiwan. Ang Panginoon hindi ka pababayaan. Kaya I consider myself as expendable. Ano po yung word na expendable? Ako po hindi kailangan ng Diyos. Any moment, pwede na niya akong pauwiin sa kanyang piling. Because if you believe that you are expendable, then God can expand you. Kung naniniwala ka na ikaw ay pwedeng palitan ng Diyos, ikaw ay mapauunlad ng Diyos. Sapagkat ang isang definition ng word na ambition is canvassing for promotion, o sa pangit na salitang Tagalog, sip-sip. Yan po ang ambition. Gagawa ng lahat ng paraan, magririgalo ng lahat ng paraan sa mga may kapangyarihan para sa kaniyang posisyon. And that is not good. Magpakalakas kayo sa Panginoon at Panginoon ang magluluklok sa iyo. Amen? Magpakalakas kayo sa kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos ang magpuprotekta sa iyo. Huwag kang magpapakalakas sa kayamanan sapagkat ang mahilig sa yaman ay nagiging matigas ang puso. Tingnan mo ang iyong katabi at tingnan mo ang mukha kung matigas na. Kailangan ang mukha mo ay maaliwalas. Na kahit na meron kang malaking pasanin sa buhay ay hindi ka makikitang may dalahin. Sapagkat marunong kang maglagak ng lahat ng iyong kabalisahan kay Jesucristo at hindi mo siya sinusuway. Mahilig kang maglagak ng lahat ng iyong mga bayaran kay Jesucristo at hindi mo siya sinusuway. At ang sabi niya, cast all your care upon Him, for He cared for you. Cast all your burden upon Him, and He shall sustain you. Kaya magsanay tayo sa kababaang loob, magsanay tayo sa kaamuhan, at laging magtiwala tayo sa Panginoon. At asahan nating lagi ay ang Panginoon. Oh, hallelujah. At mararanasan ninyo ang pagpapalang hindi kayo ang nagpagod. Hindi nyo pa maunawaan ngayon, pero later on, maunawaan ninyo, sasabihin niyo, tama nga pala si Brother Greg. Tama nga pala ang aming pastor. Dahil pag ikaw ang nagpunyagi, kuripot ka. Dahil baka mabawasan yung iyong pinagpaguran. Pero kapag lahat ay hiningi mo sa Diyos at tinangkilik mo na ang Diyos ang nagtustos sa iyo, maluwag ka. At kapag maluwag ka, maluwag din ang Diyos sa pagdaloy ng biyaya at pagpapala.
Kaya sino ang di ko mampalad? Yung pinipili ang ikapo at kaloob, yung pinakamahinang denominasyon. Na ibig sabihin na denominahan siya ng pera. Pero kung ikay sanay at yung pinakamalaking denomination ang laging binibigay mo at pinararami mo ang lilibuhin sa iyong ibibigay, dadami rin ang lilibuhin babalik sa iyo. Dahil kung bibentihin ang ibinibigay mo ang babalik sa iyo, maraming 20. Amen? Ilang 20 pesos ang 1,000 at ilang piraso ang 1,000. So, kung ang 20 pesos ay 5 sa 100 times 10, di 50 piraso ang 1,000, pero kung 1,000 ang hawak mo, isa lang ang dala mo, kung 50 ang dala mong 1,000, ilan yon? Pag pinagtabi mo, magkasintaas yun. So, alin ang gusto mo, 20 o 1,000? Di magsanay kang magbigay ng 1,000 tuwing may gawain. Amen po ba? Because you receive what you give. Kaya kung binibigay mo yung barya, pa 10 din ang babalik sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sabihin natin, lumaki na, gawin na ng 20 dahil sobra ang babalik. Kaya kung 10, magiging 20. Pero kung 1,000, magiging 50,000. Pray for discernment so that you will know how to fear the Lord. Idalangin mo kung paano mo unawain yung iyong naririnig. Dahil hindi pera-pera ang simbahan, sapagkat galing ang lahat ng kayamanan dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Kaya't kung gagawin natin ang pagsunod, magugulat ka na lamang. Pati mga anak mo, ikagugulat nila na sila ay pinayayaman ng Diyos dahil ikaw, kung magbigay, ay libo-libo at limpak-limpak. Be strong in the Lord. Sino ang makagagawa nito? Yung malakas at nagpapakalakas sa Panginoon. Isip-isipin mo, tatanda tayo na hanggang ngayon barya pa rin ang ibinibigay natin na hindi tayo nakakapagbigay. Kaya ba nakapagbigay na ng one-time giving na 10,000, 20,000? Pangarapin mo. Hello? Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan. At naghahanap siya ng mga lalaki at babaeng pagkakatiwalaan niya nung yamang yun. Pero hindi niya ipagkakatiwala sa kuripot. Hello? Ipagkakatiwala niya ito ay sa bukas ang palad. Tingnan mo ang iyong katabi. Ilang panahon na nakikita mo siya. Sa iyong pananaw, siya ba'y maunlad sa iyong palagay? Bahala na kayo. So finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, pag ikay malakas sa Panginoon, katulad ko, hahanapin mong lagi ay ang Diyos. So first thing first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakukuha niyo? Sa 4:38 ng John, ipakikita ko sa inyo kung ano yung idaragdag sa inyo. I sent you to reap that whereon you bestowed no labor. Other men labored, and you are entered into their labors. Ito po yung transfer of wealth. Kayo ay isinugo ko, kayo ay pinadala ko, para mag-ani kayo sa anihin na hindi kayo ang nagpakahirap. Wow! Kayo ang papasok doon sa pinagpagura ng iba. Why? Dahil ikaw ay sumasampalataya kay Jesucristo. Kaya nga unawain mong mabuti. Habang ako'y nag-iisip, umuukil-kil at naririnig ko yung nabasa ko sa Daily Bread. Sa London,
Sa istasyon ng train, may nakalagay doon na mind the gap. Sa lahat ng istasyon ng tren, sabi doon sa kwento. Ibig sabihin sa mind the gap, tingnan mo katulad ng ating mga MRT, LRT, huwag kang didikit masyado kaya may guhit dahil baka ang paa mo ay madaanan ng gilid ng tren. So merong gap at least 4 inches. Mind the gap, nang ibig sabihin, laging isipin mo, huwag kang lalapit doon sa encasement ng waiting station at ng katawan ng tren. So kailangan laging iniisip yun, huwag yung problema dahil baka maipit. Sa Amerika, mayroong isang malaki namang signboard na nakalagay lang ay think. Think. So kung ibig mong maging laging maunlad ang iyong brain o utak, lagi kang dapat na may iniisip. Laging ang isipan mo'y ginagamit mo araw-araw. At kapag ang isipan mo'y laging ginagamit mo'y para sa kung ano ang iyong kakanin, para kung ano ang iyong bibilhin, hindi malusog na isipan yon. Hello? Kailangan ang isipan natin ay aabot hanggang walang hanggan. We have to mind things that will reach eternity. Tanungin mo ang tao kung hanggang saan ang kanyang plano, hanggang sa kamatayan. Pero ang isang matalinong tao hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya, napakahalaga po. Mindset. Sabihin mo, mindset. Mindset. So, saan mo itutuon ang iyong isipan? Sa pakiramdam mo. Kagabi, nakaramdam ako ng sobrang kati sa harapan, sa abdominal area, at sa back side. Normally, napakadali nun Iyong kakamutin lang, kuha ka ng pangudkod. Pero, ini-apply ko yung natutunan ko on how to alleviate your mind from pain. Focus your mind on the pain. So, madaling araw po kanina yon at ipinokus ko ang isipan ko doon sa kati. Abay, nawala yung kati. Hello? Dahil nakapokus yung aking isipan doon sa kati, kaya nawala yung kati. Kaya naman kumakati yon dahil iyong pinakikiramdaman. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa mindset at ating tingnan ang tatlo na ibinigay sa akin, mastermind. Alam ko na alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mastermind. Inaalam kung sino ang utak ng krimen. Mastermind, siya ang nag-isip. Kung paano ang isang train ay ang mga train ay kaniyang hold upin. At may isa naman detective na nag-isip kung paano huhulihin yung mga hold-upper. Nagtagumpay ang mga hold-upper at nagtagumpay din ang detective na ikulong lahat sila. Sa paanong paraan? It's mindset. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo na ang isa, dun sa isang aklat tungkol sa kung paano ka magiging milyonaryo, ang isipan mo ang iyong laging aalagaan at kailangan ang isipan mo ay nakatuon kung paano ka magkakaroon ng unang 1,000,000 sa iyong buhay. Pero hindi tayo para doon. Tayo ay para sa higit na kayamanan kaysa kayamanang nasisira at nauubos at natatapos. Ang kayamanan natin ay walang hanggan. Amen? Kahit saan tayo pumaroon, nandun ang kayamanang yun. Kaya nga, ano ang iyong mindset? Dahil sa mindset nandun ang mastermind, sa mindset nandun ang master plan, at sa mindset nandun ang master's list. Nakukuha niyo po? So ano ang master plan ng mastermind? And who is the mastermind of all creation? Jesus Christ.
And what is the master plan of the whole of creation? The master plan of the Master is for all His creation to worship Him. Hello? Kaya kung hindi mo sinasamba ang Diyos, you are not part of the master plan of the mastermind. Kailangan laging sinasamba mo ang Diyos. Kailangan laging inaawitan natin ang Diyos. Kailangan laging pinapupurihan natin sa Diyos. Ang Diyos, sapagkat ang pinakamagandang ating alay lagi araw-araw ay ang ating katawan. I beseech you, therefore, brethren, to offer your bodies as a living sacrifice. For in Him we live, in Him we move, in Him we have all our being. 1728 ng Book of Acts. Alam mo, kung lahat lamang tayo matututo, for in Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Mga kapatid, itong 2014 ay isang taon na kung mamimiss mo yung nakatakda ngayong taong ito, kaya yung poster is a must. Kailangan meron ka ng poster to remind you of what God intend to do this whole year. So, saan natin itutuon ang ating isipan? If your heart is fixed, if your heart is established, then you shall know the fear of the Lord. And if you know the fear of the Lord, then you will be blessed in all aspect and area of your life. Sa Colossians 3:1. So this is the mindset. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So kailangan ang lagi nating iniisip ay yung mga bagay na nasa langit. Bakit? Dahil ang panalangin, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa para nang nasa langit. Tatanungin ko kayo, meron po bang may sakit sa langit? Meron po bang kulang ng biyaya sa langit? Meron po bang hindi nakakatulog sa langit? Ayun, so ang galing natin. Kaya kapag inisip natin yun, mangyayari din ito sa atin dito sa lupa. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang langit ay nagsisimula ay sa lupa. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa para nang nasa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya kailangan ang mindset natin ay nakatuon kung saan naroon si Kristo. Alam mo ba kung nasaan si Kristo?
sa Ephesians 2:7. Nawa ito ay matutunan mong lubusan. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Ang kabaitan, ang kabutihan ng Diyos ay isiniwalat ng buong buo nung tanggapin natin si Jesucristong ating sariling tagapagligtas. Nasaan ngayon si Jesucristo? Ephesians 3:17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Nasaan daw si Jesucristo? Nasa iyong puso. At dahil nasa iyong puso si Jesucristo, ang kabanalan ni Jesucristo ay nasa iyo din. Amen? So, walang taong walang kabanalang makikita ang Diyos. Pero dahil si Jesucristo ang ating kabanalan, makikita natin ang Diyos. Ngayon, ano ang ating hahanapin? Mga bagay na nasa langit. Verse 2 ng Colossians 3. Ano ang pagtutuunan ng ating affection o ng ating mga hangarin? Set your affection on things above, not on things on the earth. So, ang laging iisipin mo araw-araw ay mga bagay na nasa langit. Dahil doon tayo titigil ng matagal na panahon. Kaya nga ang isang pinakamahalaga sa oras ng panalangin ay ang at least isang oras na wala kang sinasabi, kundi nakikinig ka lang. Dahil tayo kasi madaldal eh. Hindi natin nabibigyan ng pagkakataon ng Diyos na siya naman ang magkwento. Hello. Meron pong silent moment ng pakikinig. Kaya't He has the mind and the plan, and He will enlist everyone who has the same mind. Nakukuha niyo po? Ang nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay ay yung mga taong may isipang katulad ni Jesucristo. At si Jesucristo kailanman, hindi niya nilalait ang kanyang iniligtas. Si Jesucristo kailanman hindi nagsasalita sa kanyang mga hinirang ng masasakit. Hindi niya sinabi kay Judas, Judas ka, magnanakaw ka. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi kay Pedro, mayabang ka, matabil ka. Hindi. Dahil alam niya ang kanyang mastermind. Alam niya ang kanyang master plan. At alam niya na ang yung akala mo na wala kang kwentang tao, hindi. Merong magandang plano sa iyo ang Panginoon. Kaya mga magulang, kung ang akala mo ay walang silbi ang iyong anak, sa sobrang katigasan ng aking ulo, at gagamitin kong halimbawa ay sarili ko, dahil ako'y lagalag, ako'y barkadero, at minsan, sa sobrang galit ng aking nanay, mahal na mahal ako ng nanay ko, hindi ko, kaya nung mamatay siya, 3 years after her death, ako'y malungkot na malungkot pa rin, hindi ako makauwi sa aming bayan. If not for her discipline, dahil siya'y nabalo ng maaga, kaya pinangasiwaan niya kami, mahirap pong mga siwa na single parent. Pero noon ay bata pa ako, buhay pa ang tatay ko. Pero sa sobrang katabilan ko at pagiging pasaway, iginapos ako sa poste. Dahil wala ako sa eskwela, nasa sinihan ako, grade 4. Kung hindi ko naranasan yung disiplinang yon, saan kaya ako naroon ngayon? Salamat sa magulang na nagmamahal. Pag itinuwid ka ng magulang mo, ang ibig sabihin may nagmamahal sa iyo. Yung barkada ko, hindi naman ako mahal. Nung masaksak na ako, wala na sila.
Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, tangkilikin mo ang mga payo ng iyong magulang. At ikaw ay mapapanuto. Sa sobrang galit, sapagkat nagpupunyagi na nga naman sila. Sabi niya, ano ka naman? Goyo ang pangalan ko nun. Mabuti pa ang baboy. Pag dumating ang panahon na ibebenta, ikaw, tamad, ikaw. Hindi ko po ibinababa ang nanay ko. Hindi na lang niya siguro makayanan. Pero sa kalagayan ko, naalala ko ang nanay ko. Salamat at ako'y itinuwid. Salamat at nagmahal ang aking tatay at nanay. Kaya, nung magkaroon ako ng biyanan, kaming dalawa ay naging matalik na magkaibigan. Ng tatay kong biyanan at ng nanay kong biyanan. So, bakit po nangyari ito? Because of the mastermind and master plan of God. Isang yugto lamang ang pagkasira ng isang kabataan. At isang yugto ang susunod yung pagkatuto mo sa nakaraan sa iyong kabataan, saka ikaw dadalhin ng Diyos sa pinaghandaan niya dahil bawat yugto ng ating buhay paghahanda sa kabuuan at kaganapan ng balak ng Diyos because He has the master plan in His mind. And He has enlisted you to that master plan. Kaya kabilang ka doon sa mga higit pa sa mananagumpay. Huwag mong akalaing wala kang kwenta. Huwag mong akalaing bigo ka ngayon. Hindi ka magtatagal sa kabiguan. If you set your mind on Jesus Christ and things above. Fix your heart on Jesus, establish your heart on Jesus, and Jesus will have the free hand to bless you, to bless you, to bless you, to heal you, and to make your family strong. It's all the way Jesus who built the church. Bow down your head and let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, kami ay nagagalak at nagpapasalamat sapagkat nasa amin ang buo mong pag-ibig. Pagpalain mo kaming lahat at maranasan namin ang kaginhawahan ng iyong pagsama sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-806-784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta
sa Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Palatuntunan ito ay kasangkapan at gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamong ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaloob ng salapi ay maiaambag upang ang gawain ay mapalawak at makapagpatuloy at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubueltahan ng pagpapala. Gawin agad ang hamong ito at magmadali sa pangalan ni Jesus.